Ano dahil? Yan, kita mo pa. Wala, tapos patungan, patungan. Para kaya kaya. Ano dahil? Yan, kita mo pa. Nagbekas ka na pa ng Jordan. Yeah. Bekas ka na din maaga tayo. Sige. Sige, tuhi. Kaya mo eh. Kasi yung talog pala agad. Kasulatan na yun. Tapos tingnan di. Sasaod. Ano na mamata dito ng iba.
Ako na lang. Tama din. Paano kaya kung ikang ikakaan ko? May bubuhay kaya? Paano kung liyak ang prutas? Liyak ang kakaon? Nakaka. May tistingan takikatigpait. Yan. Nahulog niya sa lubina? Hindi pa. Nahulog yun. Nahulog na rin yan. Ako dun po, mataas pa po yung ganto po yung kata. Pero bata ka pa noon. Ako dun po, mataas pa po yung ganto po yung kata. Pero bata ka pa noon. Kaya basta santi na doon. Naman di pa yan. Hindi, gamot tarang lagi. Bigyan mo yung pagbagsak ng sanga. Yan pa yun doon. Dahil ka alam taas. Nakatiyan kasi yan. Didi. Malika.
Bataan mo na ito, May. Yung bata. Sige po. Oo, ito na tada ulag udah di. Kuha ka pala yun. Kuha mo. Kita mo. Kahit kailan naintindihan. Tayo mga kawail, kapag gusto natin maglibang, kung gusto natin ma-relieve yung ating stress, pupunta tayo sa mga mall o kung sa magandang park, dagat, kaya resorts o iba pang magagandang lugar para mamasyal at malibang. Ganoon tayo. O ganoon ang karamihan sa atin. Pero yung mga katutubo, kapag gusto lang maglibang, kapag medyo boring sila sa kanilang komunidad, aakyat sila sa kabundukan. Wala silang gaano dalang kagamitan, walang gaano dalang pagkain, wala silang mga bag na mapaglalagyan ng kanilang mga pagkain. Dito sila umaasa sa kabundukan, kung ano makukuha nila dito, yun ang magiging pagkain nila. Bigas lang ang baon nila, bahala na ang gubat na maglaan kung anong meron. Simpleng bahay-bahay, malinis na tubig, okay na sa kanila, masaya na sila. Kahanga-hanga, ang ganda ng likas na kapaligiran. Talagang malapit sa puso nila ang kalikasan. Mahal nila ang kalikasan. Tipong. Tapos naluto din. Pero may isang nakakalungkot na katotohanan mga kawail. Sa tagal ng panahon na pagpapabalik-balik namin sa tribo, may mga panahon na mamalagi kami sa tribo, nakikita namin sa kanila na marami na rin mga kabataan na dumaranas ng depresyon. Dahil sa napakabilis magbago ng sistema ng mga bagay sa ngayon, napakahirap na pamumuhay, sila mas lalo din silang nahihirapan. Kaya marami na rin sa kanila dumaranas ng depresyon. Mayroon din kami ilang nabaltaan na mga kabataan katutubo na nagpapakamatay na din. Siyempre, hindi yun magagawa kapag hindi dumaranas ng depresyon. So, apektado rin sila ng mabilis na pagbabago ng sistema ngayon na napakahirap batahin. Mahirap na pamumuhay, kapaligiran hindi mo kontrolado, mga pangyayaring hindi mo kontrolado, mga bagay na nagdudulot ng lungkot sa atin, ganun din sa kanila. Kaya nakakalungkot, may mga ilan na rin sa kanila na dumaranas sa malubhang depresyon. Itong dalawang kabataang katutubo na kasama natin ngayon, sabi nila sa amin kanina, okay lang kami kahit tumanda kaming dalaga, kahit di na kayo makapag-asawa. Kasi sabi nila, marami kaming naobserbahan ngayon sa tribo na dahil sa pag-aasawa, lalo sila naging mahirap. At yun nga, ganun nabanggit ko kanina, dumanas ng depresyon, nakikita nila yung kaawawang kalagayan. Kaya sabi nila, napakahirap ng buhay sa ngayon, okay lang kami kahit tumanda kaming dalaga. Kaya, ang ito, medyo nakakalungkot talaga ang kalagayan ng mundo sa ngayon. Para bang mas nakikita natin, mas visible ngayon yung kahirapan
yung kasamaan. At para bagang yung pangarap natin na mas mapayapang mundo, parang medyo malabo sa paningin ng iba, ng karamihan. Dahil sa napakahirap na kalagayan ng buhay sa ngayon. So sana mga kawild, ang mga katutubo, patuloy natin mapahalagahan sila. Patuloy natin silang mapagpakitaan ng pag-ibig, hindi man ganun kalaki, malasakit. Para kahit paano, maka-adapt sila sa nagbabagong sistema sa ngayon na pahirap ng pahirap. Hanggang baga. Iba na kaya. Maraming salamat po, Team Fuel by Jesus. Thank you po. Hindi na kami. Hindi na kami.